Pinagpapaliwanag ng Office of the Ombudsman ang ilang opisyal ng gobyerno kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso. Sila ay sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Marbil, PNP CIDG Chief Nicolas Torre III at Special Envoy on Transnational Crimes Marcus Lacanilao. 10 araw ang ibinigay ng Ombudsman sa 5 opisyal para sumagot. Ang utos ng Ombudsman ay kasunod ng rekomendasyon ng Senate Committee on Foreign Relations na imbestigahan at sampahan ng reklamo ang mga nasabing opisyal. Ayon sa chairperson ng komite na si Senador Amy Marcos, lumabas sa kanilang investigasyon na bahagi ng aniyay demolition job laban sa pamilya Duterte ang pag-aresto sa dating Pangulo. Itinanggi na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang mga pahayag. 5 high-ranking official ng bansa ang pinagpapaliwanag ng Ombudsman kaugnay ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11 at pag-turnover sa kanya sa International Criminal Court sa the Netherlands. Base sa dokumento na inilabas ngayong araw ng Ombudsman, pinasusumite ng counter-affidavit sina Justice Secretary Boying Remulla, PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, PNP Chief General Romel Marbil, DILG Secretary John Vic Remulla at Special Envoy for Transnational Crime Marcus Lacanilao. Nitong Biyernes lang ng personal na naghain ng reklamo sa Ombudsman si Senator Amy Marcos. Kalakip ng kanyang reklamo, isinumite rin ng senadora ang report ng Senate Committee on Foreign Relations kung saan siya ang chairperson. Inirekomenda niya sa Ombudsman na hainan ng administrative at criminal charges ang 5 opisyal dahil sa pag-aresto kay Digong. May 10 araw naman ang mga opisyal para magsumite ng kanilang counter-affidavit at iba pang kaukulang dokumento. Kung hindi nila ito mabibigay sa ibinigay na 10 araw, magsasagawa ang Ombudsman ng preliminary investigation para rito at uobligahin nila ang 5 opisyal na magpasa ng ebidensya para itanggi ang mga paratang sa kanila. Tiyempo sa paglalabas ng utos ng Ombudsman, muling iginiit ni Vice President Sara Duterte na dapat managot din si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-aresto kay Digong. Sinabi niya yan sa isang campaign rally sa Kidapawan. That is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust because they allowed a foreign jurisdiction to intervene in our national sovereignty. Wala pa namang pahayag ang 5 opisyal na pinagpapaliwanag ng Ombudsman. Nagbabalita mula sa Frontline, Abril Montalvo, News 5, Mindanao. I do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. Yan ang gusto ko lang iiwan dito bago ako aalis. O bago ako alis sa mundong ito. But I want to make it of record. Ito yung the long and short. The long and short sa trabaho ko. Nung mayor ako, pati presidente ako, is that the jobs nung 2 trabaho was never easy. And it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs and without compromise. Kasali na lahat yung naririnig niyo. Whatever it is, hindi ako nag-compromise. Sinabi ko ito. Pagka pumasok kayo dyan, walang compromise, walang ariglo, walang usapan. Do not do it in my city. Nung presidente ako, sabi ko, bitawan ninyo. Kasi pag hindi, magkakaroon talaga tayo ng problema. Ito na ang itong ngayon. As I've tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly
and without compromise. Yan ang gusto ko lang iiwan dito bago ako aalis. O bago ako alis sa mundong ito. For all of its successes and shortcomings, it was not a perfect one. Maraming mali. Baka may maraming krimen